Hey everyone! Welcome back sa ating channel. Once again, ako si Jay. And for today's video ay pag-usapan natin yung mainit na topic na about sa tanimbala sa NAIA and also yung pagbubukas ng mga baggage handlers ng bags natin or ng check-in bag natin. The reason why ang daming nagpaparap ng mga check-in bags nila pag uuwi sila sa Philippines. Ayan, so recently, nag-visit tayo sa Manila for a very short time kasi it's just a work-related trip. Pero gusto kong i-share sa inyo yung napagdaanan ko and yung mga tips na pwede din natin gawin pag uwi tayo para hindi tayo masyadong nasa-stress. Kasi medyo na-stress ako nung umuwi ako, yun yung kainitan nung tanimbala, ang daming nagpo-post, ang daming mga nababalitaan sa news, ganon. So, nung umuwi kami from Calgary via Narita, Japan, and then from there, saka kami nag-Manila. Bale, nung nasa Japan kami, pinag-iisipan ko talaga kung anong gagawin ko sa check-in bags namin, tsaka sa carry-on. Ang ginawa ko kasi, meron akong isang malaking luggage, which is yung check-in bag ko, as well as isang backpack, which is yung carry-on ko. Very light lang kasi super saglit lang naman yung visit. Ngayon, pinag-iisipan ko kung irarap ko ba or isisil ko yung zipper side ng check-in bag ko para hindi madaling mabuksan. Pero inisip ko rin sa sarili ko, ano ba yung mga nasa loob ng check-in bags ko? Kung plain lang naman na damit, na mga konting sapatos, at saka yung ibang toiletries ko. Kasi wala ako masyadong dala na very valuable kasi nga very short time lang naman yung pupunta. So, I didn't even have a chance na mag-visit sa relatives. So, para sa akin, yung mga nakalagay lang naman dun sa check-in bag ko ay yung mga gamit na okay lang na mawala or okay lang na makuha. Ang isang inisip ko talaga doon is kung may isang masamang tao na gusto talaga magbukas ng isang bag at nakita nila na yung bag na gusto nilang buksan ay maraming lock or maraming deterrent na hindi mo basta-basta mabuksan. Syempre, ang gagawin nila, talagang bubulaklatin nila yon or talagang isa-slash nila yon to the point na masisira yung bag para lang makuha yung nasa loob. And also, kung marami kasi tayong nilalagay masyado na signs, katulad ng pagrarap ng bag, paglalak ng sobrang dami, or pagtatali ng sobra, parang sa isip kasi nitong mga to, yung mga gumagawa ng masama, sa isip nila is, masyadong nakasecure, baka maraming valuables doon. So, siguro for me, yun yung reverse psychology na ginawa ko was, hindi ko nilagyan ng kahit ano. Kumbaga, pag-close ko ng zipper ng check-in bag ko, yun na yun. Wala na ako nilagay na tape, hindi ko na siya nirap, hindi ko na rin siya nilagyan ng kung ano-ano pa. Para sa akin, kung kukunin nila, wag lang nilang sirain yung bag. Kasi kailangan ko yung check-in bag pabalik. Diba? Sa mga gamit-gamit, ganon. So, natakot ako, syempre, parang alam mo yon, medyo nakaka-stress kasi syempre, pag drop mo nung bag mo sa check-in counter sa Japan, hindi mo na alam kung gano'n pa rin ba siya in one piece mong makukuha pagdating mo sa Manila. So, ayun, pagdating naman namin sa Manila, so far and blessed naman kami na hindi nagalaw or hindi nabuksan or even walang nawala sa loob ng bag namin. Kaya grateful ako and parang doon, from there onwards, parang medyo naging kampante ako na siguro talaga may tina-target lang silang mga bag. So, hindi ko na masasabihin na or lalahatin na kailangan wag niyong i-wrap or whatever. Pero para sa akin, kung marami kayong valuables na kailangan dalhin at hindi naman siya prohibited sa carry-on, I'd rather you put it in the carry-on. Kumbaga, may 7 kilos allotted naman tayo, diba, sa mga carry-ons. So, dun yung ilagay, katulad ng mga cellphones, mga relo, yung mga mamahaling alahas, ilagay ninyo sila sa carry-on bag. And then, dun sa mga check-in bag, yun yung mga normal na damit natin, or yung something na alam mo na hindi pagdidiskitahan. Kasi hindi ko alam kung paano nila malalaman kung may valuable ka doon or hindi. I don't think nagagamit pa sila ng x-ray para lang makita, valuable to, nakawin natin yon. Kasi pagdating naman ng eroplano, kukunin ng mga baggage handlers or yung mga cargo handlers yung mga bag doon sa cargo ng eroplano, tapos dadalhin nila doon sa carousel. So, within that span of
from one point to another, I don't think may time pa sila na i-x-ray yung bag kung may valuable doon or wala. Yung next naman is yung mga tanong ng immigrations officer, no? Kasi honestly, madali lang naman pala mag-arrive sa Philippines. Nag-arrive kami sa Terminal 3 via AirAsia, and pagbaba namin doon sa plane, diretso na agad yon going through immigrations. So, hindi naman siya nakakalitong proseso. Pagdating mo naman sa harap ng immigrations, sa left side mo, yun yung mga non-Filipino passport or non-Philippine passport. Tapos sa right side, yun yung mga Philippine passport. So, pumila kayo kung according doon sa passport na hawak ninyo. Kung may Philippine passport kayo, syempre doon kayo papasok or pipila sa may line ng Philippine passport. And kung ibang passport naman yung gagamitin nyo papasok ng bansa, punta kayo doon sa foreigner or doon sa non-Filipino passport lane. Bali, nung nakarating naman kami doon, halos very konti lang yung pila. Technically, pang second lang ako, and may isa lang na nauna sa amin. I think it's because yung iba nasa washroom pa, or yung iba parang inaayos pa yung gamit nila. Pero sa tagal namin na nakarating doon, parang very konti lang kami. Anyways, pero kompleto. Lahat ng cubicle almost doon sa immigrations may tao. So, hindi naman sila short staff or ano. And masaya ako kasi parang within 15 minutes nakalabas na tayo ng customs and immigrations. Ang tanong lang sa amin sa immigration was kung meron pa po kaming Philippine passport. Sabi ko, wala na po akong Philippine passport. So, yun, parang tinatakan na niya ako, and then after that, nilet go na niya kami. So, after doon, kinuha na namin yung bags namin, and doon ako mas kinabahan kasi gusto ko makita kung one piece pa ba yung bag ko, or nabuksan na, or may nawala. So far naman, nung chinek namin, walang nawala, hindi nabuksan. Kumbaga yung zipper, kung nasaan ko iniwan yung zipper, andun pa rin siya nung kinuha na namin sa carousel. So, I was grateful on that part. Actually, mas napansin ko pa nga na dun sa flight namin, halos siguro masabi ko 10% lang yung mga bags na nakita ko or check-in bags na nakita ko na naka-wrap or nakatali or naka-lock. Karamihan sa mga suitcases na lumalabas dun sa carousel ng flight namin, hindi, kumbaga, wala, normal lang na close lang yung zipper, hindi pa nga nakakandado or anything. And while waiting sa carousel, wala naman ako narinig or nabalitaan na yung bag ko nasira or yung bag ko nabuksan, ganon. It took us a bit of time kasi nga parang halos almost close to last na lumabas yung mga maleta namin, and kinabahan talaga ako noong una, pero nung nakita ko naman na in one piece pa siya and maayos pa yung condition niya, natuwa ako, and yun, naging kalmado naman. So, I think, my personal opinion, hindi naman ganun nakakatakot sa atin. Siguro super dami lang na social media posts na parang mas paglagay ng fear sa atin, no, na umuuwi. Pero honestly, for me, siguro naswerte lang din ako, and may mga tao lang din na hindi naswerte na nabuksan yung bag nila. Pero in general, kumbaga, ayun, basta yung mga valuables talaga ninyo, I would suggest, kung ganito yung fear na meron tayo, na ilagay niyo sa mga personal item or personal bag ninyo, and or sa carry-on bags. Pangalawa naman, nung nakuha na namin yung baggage namin, ay dumiretso na kami sa last counter, which was yung iniscan na doon yung QR code, sa e-travel QR code. And after nun, yun na yung area kung saan pwede nyo na makita yung mga sumusundo sa inyo, or kung sa mga katulad ko, at hanapin na natin yung ride natin. Tapos, to make the long story short, nung palabas naman kami sa Philippines, or nung palabas na kami sa bansa, we've gone through NAIA Terminal 3 ulit. Kasi AirAsia ulit siya, pabalik naman ulit ng Japan. Ganun din, sobrang fear ko kasi ito namang part na to is more of the tanimbala issue. So, tapos na tayo sa bukasan ng bag, pag check-in bag, no, pag arrival. Ito naman, tanimbala issue naman. So, it's more on the carry-on naman ang tinitira nila dito. So, for me, nung una talaga, very OA yung reaction ko kasi iniisip ko, ilagay yung bag ko sa loob ng malaking plastic bag, tapos itali or zip tie siya, tapos mag-go through ng security or ng x-ray, tapos saka ko tatanggalin sa bag. In that way, sure ako na walang magbubukas ng bag ko, or kung bubuksan man, makikita ko na nire-rip nila yung kung saan ko nilagay yung bag. Okay? So, yun yung plan A ko.
Sa totoo lang, nasa bag ko na yung plastic, nasa bag ko na yung tie cable. Sabi ko, parang OA naman yata ng ganon. Parang ang pangit naman na sarili mong bansa, dinadoubt mo. Pero hindi ko masisisi yung mga na-victimize ng tanimbala. Okay, I'm not generalizing this, pero for myself, experience ko naman yon being a former pre-board screening officer. Sabi ko, there must be a good way para gawin to other than that. So since yung carry-on ko lang is a backpack, iniisip ko, kasi may kasama naman ako ang sabi ko sa kanya, mauna ka na mag-walk through sa metal detector, papanoorin ko hanggang makapasok lahat ng bags natin sa x-ray bago ako dadaan. And ikaw na nasa kabilang side na ng metal detector, aabangan mo naman yung mga bags na hindi dapat nila hahawakan. And if ever man na may kailangan silang i-search or i-check na bag, you have to tell them na antayin mo yung may-ari. Kasi kung bag ko yung masa-search, I have to be there. Kung bag niya yung masa-search, he or she has to be there. Okay? So, ang tendency nito, pag may kasama kayo at marami kayong gamit sa may x-ray, going through sa security ng airport, yung isa sa inyo maunang dadaan or maunang pupunta sa kabilang side ng x-ray or ng metal detector, antayin mo or sasalubungin mo yung mga bags doon. Siguraduhin mo na walang ibang hahawak, even officers. And kung sakaling meron man, sabihin mo mag-antay sila. You can say that. You can do that. Tapos yung kasama mo naman na isa, aantayin nyo naman until makapasok lahat ng bins nyo or bags nyo sa loob mismo ng x-ray na hindi kayang abutin ng officer bago kayo tumawid dun sa walk-through metal detector. Pwede din yon. Pag pinapatawid na nila kayo or tinatawag na nila kayo, sabi no, antayin lang po namin na yung bag namin makapasok sa x-ray. And maintindihan naman nila yon. You have your right to say that. So, yun yung ginawa ko. And so far naman, naging successful at mabilis din yung pag-go through namin sa x-ray. So, I think yung fear as well nung tanimbala naglinger sa isip ko, pero I tried to make sure na mas secured yung gamit ko without doing anything but just being there and watching my items. So all in general na-realize ko sa sarili nating bansa, sa Philippines, hindi naman siya ganon sobrang nakakatakot. Talaga lang na siguro masyado lang tayong na-influence sa social media. And also, syempre, totoo naman na merong mga na-victimize na nabuksan ng bag, na nakawan, which is unfortunate enough, diba? And doon naman sa mga nag-fly out or nagde-depart, yun naman yung mga carry-on naman nila na lalagyan ng bala. Before you pack your items, paglilipad kayo, always check yung bag nyo ng empty. I-check nyo lahat ng pockets, i-check nyo lahat kung anong laman. Alamin ninyo mismo kung ano mismo yung mga ilalagay ninyo sa sarili ninyong bag, and alamin ninyo mismo kung nasaan yung mga bagay-bagay. Ngayon, pagdating sa check-in, as long naman as yung mga valuables nyo ay nasa carry-on ninyo or nasa hawak nyo, malapit sa inyo, you shouldn't be worried about it. Pero kung katulad yan, meron kayong mga malalaking valuable na kailangan nasa check-in bag siya, I would suggest na this is the best time naman para kumuha ng mga travel insurance. Mga travel insurance kung saan covered yung mga nasisiraan ng bag or nawawalan ng item sa bag. Hopefully, merong mga customized na ganon kung nasan mang bansa kayo nakastay. Pero that's also a good investment in case lang na may magmasamang loob na buksan yung bag nyo or nakawan kayo doon sa airport. Kasi pwede nyo rin yatang i-claim yan. Also, syempre, always make sure before you fly to know yung mga information ng airline na sasakyan ninyo para just in case lang na may mangyaring ganyan, ay meron kayong hahabulin. Okay? Another tip is, pagdating naman sa carry-on, yun nga, kung mag-isa kayong pupunta, pag kunwari, ito yung x-ray kasi, diba? Tapos kayo na yung next, kayo dadaan kayo sa walk-through metal detector, yung gamit nyo dadaan naman sa x-ray. So, kung mag-isa lang kayo, pwede naman na i-push nyo yung bin ninyo until makapasok siya sa shroud or dun sa may cover ng x-ray na hindi makikila ng officer, saka kayo tumawid dun sa walk-through metal detector. And also, from there, you make sure na walang metal sa inyo para hindi kayo ma-stop. And keep an eye on your bag as long as it's coming out from the x-ray kung wala pa kayo doon. And pwede nyo namang sabihin na, please hold the bag, huwag nyong bubuksan, huwag nyong hahawakan.
Kasi, it is in your full rights, guys, na i-open nila yung bag ninyo kung kailangan nilang i-search yung bag ninyo, na dapat nandoon kayo. Present kayo pag binubuksan yung bag. And it's upon your own consent kung pwede nilang buksan yun with or without you. Pero always make sure na dapat nandun kayo. And isa rin yun sa pag-iingat na dapat gawin natin para hindi tayo mataniman ng bala kung totoo man yun sa bawat airport na dadaanan natin. Okay? I do hope na dun sa mga experience natin nung umuwi tayo sa Philippines ay medyo naging kalma or na-distress kayo ng konti. Kasi siguro sabihin na natin na nakaswerte lang, pero that doesn't mean na kayo ay ma-victimize or hindi. Pero as much as aware naman tayo and vigilant tayo sa mga gamit natin, aware tayo sa mga nangyayari, maging maingat na lang tayo. Doble ingat. Kahit saan naman kahit hindi lang sa Philippines, kahit sa ibang bansa. Actually, mas worse pa nga sa ibang bansa. Pero, ayun, doble ingat. And kung magta-travel kayo, make sure na well-rounded kayo ng information, na well-rounded kayo ng mga katulad ng travel insurance, katulad ng information ng airline ninyo, katulad ng ano ba ang pwede at hindi pwede sa airlines ninyo, ano ba yung mga pwede at hindi pwede sa mga airports na pupuntahan ninyo. And also, naman sa mga gamit ninyo, super duper mamahaling gamit yan. Leave it in your carry-on items or personal items. Pero yung mga lalagay nyo sa check-in bags ninyo, ay make it just as general as it could. Like, kunwari damit lang, sapatos, yung mga ganon. Anything na valuable, lagay nyo sa carry-on ninyo. Huwag na kayo magdagdag ng kung ano-anong extra, yung mga valuables lang. Kasi 7 kilos lang yung carry-on, diba? Unless magdagdag kayo ng payment na it can go up to 10 kilos yung carry-on, pero at the end of the day, kayo lang din naman na magbubuhat nun sa eroplano. So, you make sure na buhatin nyo lang din yung kaya nyong i-lift dun sa overhead bins. Okay? So, yun. Kung may mga questions kayo, as usual, chikahan tayo sa comment section, and happy travels everyone, and ingat po kayo lagi. See you on the next vlog!